nagka-boyfriend pa ako, half-half. O, Ay, pangatlo, wow. half Italian, Wow. half sausage, Ano ba half yan? Pinoy. Ang sakit na ng pisiko. Alam mo ba't ako nakapag-break? Bakit? Nahirapan ako makipag-away. English. English. Kapag galit ka, sorry, thank you lang. Wala akong masyado adjective. Yung gusto mo sabihin, pika na ako sa'yo. Oo. Hindi mo ma-translate. So, Oo. hindi ka na lang mapipikon. Oo, ganun. I love you na lang. Nahiya na ako kasi lagi ang tanong nila sa, bakit ka nagbabas? Bakit ka na bumabiyahe? Eh, ito lang pera ko gusto sabihin. Wala akong pamasahe. Anong Kasi gagawin? in-expect ng mga tao, May syempre. kotse. Oo, kasi pag May- after, madaming Oo. mga ano. Ay, hindi talaga. Oo. Wala talaga. Lahat sila parang, bakit ganito, ganyan? Hindi ano po, any experience ko dito sa Maynila. Totoo, wala akong pera. Tapos, eventually, nag-apartment ka din dito. Di ba? May parang 4-bed spacer kayo nun. Oo, yun naman. Nahiya na ako, te. May hiya din naman na ako. After 6 months. Sabi ko parang abuso na Sobra to. hindi na to pagkakaibigan, abuso na to. Nagkaroon ako ng tropa sa Maynila. Tapos, share sila sa rent. Eh, mababa lang. Mga nasa tigo 1.5 o 2.5. Hanggang ganun lang yung ambaga namin. Sabi ko, ay, dyan Yung na lang binigay ako. ni Kuya Will sa'yo. Pwede mo. Yun pala yun. Yun. Tapos parang, nagrenta na ako noon ng, hati-hati kami. Kaya yun. Siguro mga 1.5 to 2.5 nga. Nahiya na talaga lang ako. Sabi ko, magbukod na ba ako? Tapos pinupuntahan ko na lang sila pag mag-video, pag may guesting. Tapos naging friend ko rin yung lahat doon. Ang namin, 1 bedroom, 4 na kaming natutulog. Ganun. Walang privacy. Oo. Hindi ka pwede maghubad doon ng basta-basta. Pero all girls naman kami. Hanggang sa eventually, kami, larger, mas malaki na bigger na apartment na. Sabay-sabay din kayong lumipat. Oo. Ako na sumagot nun. Kung magkano ang bagan dati, yan pa rin. Okay. Tigo 1.5 pa rin kayo. Sumobra ako na. Wow! May pera na. Sino ka Pero dyan? in fairness, di ba, parang binalik mo din yung tinulong naman sa'yo ni Kuya Will. So, Para mas lumaki yung space namin, tigigisa na kaming kwarto. Cute. Dati, isang kwarto, pati dutubal nila, maduming damit, unan ko. Yun na rin. Yun na rin. Hanggang sa improve naman ang life kahit papaano. Oo. Naka-rent ng mas maganda. Tapos palipat-lipat na ako nun. Naiwan ko na rin sila. Kasi Manila lang sila nandun yung work. Gusto ko mag-QC, nag-rent na ako sa QC. Tapos sarili mo na yun. Tapos ilang years din yun bago nangyari? Parang every 6 months nalipat ako ng bahay. Wow. Naging NPA pala. Ayun naman, nung time na yon parang NPA era. Oo. Nakitira pa ako sa friend ko, nagrent ako ng room niya, hanggang sa nagkasarili akong kondo, hanggang sa, palaki na, ngayon may bahay na kami ni Bot. Wow! Level up. Sino mag-akala? Nakikitulog lang ako para libre. Ngayon. Diba? Congrats! Ang layo din ng, ang dami mo rin pinagdaanan. So, yung pag-YouTube mo, lahat yan nangyayari during that time din. Tapos, nagta-travel. Paano yung naging parang process mo ng pag-isip mo ng concept ba? Or parang kung ano lang din? Ayun, diba? Sabi ko sa'yo. Kung ano lang din. Dati kasi, ang dami ko hindi na-experience sa buhay. So, yung mga vlog ko, more on first-time experience. Kunwari, first time kong, Brazilian wax nga na vlog ko First time kong magpa-lip tattoo. Yan yung malalakas noon. Tapos, pa-kilay. Lahat yan binavlog ko. Lahat ng hindi ko na-experience dati, binivideo ko kasi hindi ko alam yung feeling na magka-brace. Binideo ko rin yon. Anong feeling, masakit ba magka-brace? Yan yung mga content ko before. Kunwari, first time ko rin magpunta ng ibang bansa, naka-vlog. First time kong sumakay ng eroplano, binlog ko. Puro ganun yung mga vlog ko noon, first time experience. Tapos dahil din nga sa personality mo, marami ding, diba? Wow! Personality. Oo, kasi diba, parang yun nga, yung mga na-experience mo. Tapos yung kung paano ka din mag-react nga sa mga nangyayari. Siguro. Ganun maraming na-draw into the video. So kaya madami ring nag-subscribe.
Nakakatuwa nga eh. Hindi ko ina-expect lahat yun. Hindi pa uso nun vlogging eh. Oo nga. Yung pag sinabi mong vlog talaga na daily life, lifestyle, wala pa masyadong ganun. Ang uso pa lang nun, mga haul, mga music video sa YouTube, mga tutorial, yan yung mga sikat nun. Hindi pa uso yung vlog na, guys, nandito tayo ngayon, so hindi pa uso yun. Yung time na yun. Kaya parang lahat bago sa akin. Lahat parang tinuturo lang. Si Kuya Will kasi lahat talaga. Oo nga. Sinasama niya ako sa travel. Sinasama niya ako sa travel. Oo. Eh, walang bayad yun. Siya Sponsor. din lahat din. Oh my God. Sinasama niya ako sa events. Lahat ng mga PR person nakilala ko through him. Mga ganun. Oo. Sobrang dami niya naambag din sa life. No, sana next time si Kuya Will din ang interview natin para perspective niya naman. Oo. Tapos, so nung nag-YouTube nga, di ba nakasama ko pa sa mga fan fest ng YouTube. Ang dami mong na-meet doon ng mga vloggers din. Paano yung experience sa'yo nung time na yun? Fan fest, siguro yun, tingin ko yun yung peak ng pag-vlog ko, nung nag-fan fest na. Kasi nung time na yun, yung mga tao dun pa talaga nakatambay eh. Di ba pag may isi-search ka, parang search engine mo YouTube. Paano mag-makeup sa YouTube mo isi-search ngayon kasi TikTok na eh. Dati YouTube talaga yung pinaka-search engine ng mga tao. Feel ko kasi dati dun ako nakatambay. So nung time na yun, ang lakas din ni YouTube kasi may mga pa-event sila, creator camp, mga fan fest, lagi silang may mga event. Ang dami nilang event before, no? Ngayon parang wala. Wala na masyado. Meron ba? Or hindi lang ako na-invite? Meron pa rin. I think meron pa rin. Pero kasi yung time na nagba-vlog kayo, yun talaga yung parang peak, lalo na dito sa Philippines. Eh. Oo, or hindi na lang ako na-invite. Diba? Hindi na pala invite. And then, nangyari kasi nun, parang feeling ko, yung YouTube, naging siya, lahat ng tao talaga kinukonsume yung YouTube. Sakto, na nandun na kami sa platform na yun. Grabe. Swerte rin ako sa timing, siguro. Yung timing na nagvo-vlog kami, hindi late masyado, hindi rin naman masyadong una. Parang kasi sakto. naman din, si Will talaga, balik na naman kay Kuya Will. Bigyan na jacket. Kasi diba, siya din naman talaga yung parang nag-boost ng vlogging dito sa Philippines. So, syempre, kung siya nag-peak, diba kayo yung mga nasa paligid niya, di kayo din yung aangat. True. So, tapos yung mangyari. Feeling ko nung time na yon, lang ako, parang high na high ako sa lahat ng experience. Parang take it all in. Oo, ang dami kong bagong experience. Meron pa ako nagiging followers, kumikita pa ako ng pera. So, thankful talaga ako sa lahat ng, kasi PBB din eh, kung hindi rin ako naging housemate, feeling ko hindi rin lahat yun magiging possible. Nag-open din naman talaga ng diba nagugutom? Narinig ba yun sa mic? Hindi. Nagugutom. Mamaya kakain ulit tayo. Hindi, nagda-digest lang yung kanina. Yung pizza kanina. Nahirap nito i-digest. So, yun nga. So, nung PBB, di ba, nag-open ng maraming doors. Tapos, yung vlogging din, ang dami ng naging endorsements and everything, naging guestings. So, yun yung work life mo. Pero what about yung hobbies mo naman? Hobbies. Naging hobby ko na rin siya, yung kung ano yung work. Parang hindi ko na ma-distinguish alin dito yung hobby. Kasi pinapasok ko rin yung hobbies ko dun eh. Kunwari magkaroon ako, first time mag-workout, iba-vlog din. So, o kaya first time mag-travel, naka-vlog din. Lahat ng travels, experience nandun. So, feeling ko, simul na nangyayari may outside hobbies, hindi siya pwedeng hobby lang. Nagiging work na rin siya. Nag-vlog mo na rin yung actual hobby. So, pero mas more on ako, mas travel siguro talaga. Ano pa ba? Ano pa bang travel? Ano pa bang hobbies ko? Mag-cellphone. Ng TV. Normal. Travel talaga. Parang, ngayon, massage. Mahilig sa massage. Oo, parang once a month. Once a month ako nagpapamassage. Kasi ang sarap nga ng parang after naman all the work, at least may reward ka for yourself. Oo nga, minsan, puro na lang massage, walang trabaho. Ay, parang masakit ulit yung ikon ko. Puro massage na ako ngayon. Kadalas magpamassage.
Twice a week? Ang dami! Oh my God! May tropa pa ako na laging massage. Massage. Oo, yayayain na rin kita. Yan. Pag magpupunta ka Laseman, Watay, yan. Sige. Tara. Massage. Massage. Yan pala. Meron pala akong hindi yun ma-vlog kasi nakahubad ka naman dun. Medyo private ngayon. Massage ako ngayon, mga spa, mga, ano ba yun? Yung mainit? Ano ba yun? Mainit. Sauna. Ayan. Oo, Titang-tita. My God. Pero Kape. Kape. Yan. Si Kape. Tapos, yung travel naman, gano'ng kadalas usually yung pagka nagbubook? Siguro mga once every 2 months or once a month. Pero halo na yan, local or international. Or work trip. Parang ganon. Pero minsan, nag-skip din kasi ngayon yung jowa ko busy. Jowa! Okay, love life na tayo. Okay. Parang sobrang haba na usapan. Oo nga, ba? Puro karir na lang. Nasaan na ba yung jowa? Nasaan na ba? Ito na. Inip na ako eh. Gusto ko na sabihin. Joke lang. So, yun nga, with the jowa. Okay, simulan natin. Before muna yung... Before. Yung mga before muna. So, first kiss. First hug. First holding hands. First, yung mga first jowa mo muna. Puppy love. Grade 6 may sinagot na ako. Nasa likod yung best friend ko natatanga. Grade 6 may sinagot na ako. Pero for the sagot lang, will you be my girlfriend? Yes. Yes, I do. Mali. Ayan. Pero hindi. Parang nung sinagot ko siya, graduation grade 6. Buong high school, kala ko may boyfriend ako, wala na pala. May girlfriend na pala siya, iba. Char lang pala ata yung, di ba sinagot ko, parang invalid kasi hindi na kami nakita after. Ibang school na ba? Walang update, ibang school na. Okay. Akala ko kami pa din, pinagkakalat ko, para tuloy akong delulu. May boyfriend ako! First year, may boyfriend ako, wala na pala. Ay, hindi ka informed. So, wala kaming break up. Baka boyfriend ko pa rin siya hanggang ngayon. Hindi kami nag-break eh. Yan, naghihintay pala siya. Paano yun nga? Ngayon ko lang naisip, di kami nag-break. Bigla na lang naglaho. Ghosting ang nangyari. Kaya nga, ano ba yan? Tapos second boyfriend ko, second year college. Di ba may boyfriend ako, pero... Baka kasi nung high school ka, akala mo kayo pa rin talaga. First year, parang chinachat ko, tayo pa ba? Hindi nagre-reply. Binlock yata ako. Joke lang, hindi naman. First, yun, grade 6, first boyfriend ko. Wala yun, sinagot lang talaga. Second year high school, may naging boyfriend pala ako. Parang mga... Naskip siya. Parang mga 7 months yata kami. Matagal-tagal din, in fairness. Ba't mo kinalimutan naman? Kawawa naman. Kalimutan ko na. Kailan ba yun? Ay, mali! 4th year high school pala siya. Second year kasi siya, yung lalaki. Okay. Second year college. Second year high school siya. Ako 4th year. Wow. Diba? Okay, Bongga. Yun yung second boyfriend ko. Nagka-boyfriend pa ako, half-half. Pangatlo. Half Italian. Wow. Half sausage. Ano ba yan? Half Pinoy. Ang sakit na ng pisngi ko. Half Italian siya, Pinoy. Sinagot ko lang din. Nag-11 months naman kami. Kinis naman ako dito. Yun na yun. Parang 11 months. Pero 1 month lang doon yung magkasama kami. LDR na yung 10 months. Alam mo ba't ako nakapag-break? Bakit? Nahirapan ako makapag-away. English. Kapag galit ka, sorry, thank you lang. Wala akong masyado adjective. Yung gusto mo sabihin, pika na ako sa'yo. Hindi mo ma-translate. So, hindi ka na lang mapipikon. Ganun. I love you na lang. Nag-break kami kasi parang wala. Ang hirap awayin, wag na. Hirap awayin. Sabi ko, I cannot be. Wrong send, wrong very order. Wrong. Let's break. Ayun, third boyfriend ko ata yun. Fourth, yun yung 2 years ko na. Yun yung boyfriend ko rin nung nasa PBB ako. Okay. Ay, ngayon ko lang naisip, naka-apat pala akong boyfriend. Dami, hawa ng hair doon Tatlo na lang kasi hindi kami nag-break nung isa. Hindi counted. Hindi counted yung grade 6. Yun yung 2 years. Pumasok ako sa bahay ni Kuya, may boyfriend. Tapos, paglabas, may iba na siya. Hindi ka rin na-inform. Bakit ba ganun yung mga tao? Pero tinatanggi niya, hindi daw.
Nag-overthink lang daw ako. Parang hindi. Ano yung hindi? Sumbong-sumbong lang naman kasi, di ba, nasa loob ako ng bahay ni Kuya. Pumapasok daw siya, sasabihin ko ba hindi? Basta, may mga nagsumbong lang na, uy, si ganito, ganyan. So, kinonfront ko siya. Hindi naman niya tinanggi. Parang confirmed, tumutulog siya sa bahay ng iba. Ay, ganun nakaano. Tapos, grabe yung friendship nila. Hindi naman sila friends before ako pumasok. Tapos, lagi silang magkasama. Basta, madami nangyari na nalaman ko lang after PBB. Tapos, kinonfront ko siya. Ganito pa nangyari, sis. Nakahiga. Nahuli. Oh my God. Hindi, nakahiga siya. Pumunta ako sa bahay nila. Ano yung naririnig ko? Ganito, ganyan. Bakit ganito? Anong ginagawa mo? Sino si ganyan? Ganyan. Lahat na nalaman ko, kinakonfirm. Sige, maniwala ka. So gusto mong paniwalaan. Ay, may ganun pa. Oo. Lumabas ako, umiyak ako. Break na eh. Sabi ko, mag-break na tayo. Kasi, labas ako ng bahay. Sabi ng mga kapitbahay, wait lang, magpipicture lang, picture. Umiiyak ako. Tulo uhog ko. Heartbroken ako. May nakapila, magpapapicture. Sana mahanap yung picture. Sige, ano natin, lagay na. Feeling ko, no? Ang ganyan ako sa picture. Kakabreak ko lang, para akong nasa labas pa lang. Alam kasi nilang boyfriend ko yun. Noong time na yun. So, inabangan ako. Parang paparazzi, ganyan. Hindi, mga kakilala ko rin naman. Kasi minsan natambay ako dun. Yun yung huli naming usap. Break na kami. Grabe. 2 years kung jowa yun. Tapos yun parang college life ko, siya yung kasama ko. Hatid sundo. Tapos, kilala ng mga parents. Sa amin, hindi. Tago. Sa parents lang yan. Strict ang parents ko. Pero parang akala ko, okay pa kami paglabas. Akala ko may babalikan ako sa, di ba, lumabas ako. Kaya pala, hinahanap ko siya nung na evict. Or every time na wala siya. Ay, hindi na siya Tapos, nung paglabas ko ng bahay, in-stalk ko kung nagpo-post siya about sa akin. Siyempre, baka proud. Wala. Kasi nga may tinatago. Feeling ko, akala niya nung pumasok na ako ng bahay ni Kuya, break na kami. Ewan ko. Hindi kasi... Hanggang ngayon, walang answers. Ngayon, parang hindi niya kasi inamin at all lahat ng accusations. Pero parang legit kasi yung mga naririnig ko. From tapos hindi rin yan, din naman ako ininback eh. Parang, hindi ka napaglaban na. Hindi rin nag-explain, walang side niya. So parang tinake ko na lang siya as yun talaga. Nag-cheat talaga siya. Siguro ang hirap din kasi nun. Siguro nga kasi nung syempre sumikat ka na. Tapos paano kung na-connect siya sa'yo, edi malalaman lalo, mako-confirm. Siguro may ganun. Ewan ko din na. Pero hindi ko nga alam sa kanya. Pwede naman sabihin niya, hindi talaga totoo. O kaya, imbestigahan mo. Walang pagtanggi. So parang, okay, wala na akong boyfriend. Mag-vlog na lang ako. Yun nga. Tsaka yung first vlog mo, diba? Nag-gym ka dahil sa wika. Oh my God! Ang galing mo! Balik ka lindog. Kabe-break lang, sige! Let's go! Yun. Yun. Kabe-break ko lang nun. Pero ang bilis ko naka-move on. Parang hindi ako nagkaroon ng facing ng moving on. Na-excite pa ako sa life nun eh. Parang kasi ang dami nangyayari. Tapos, na-distract ba? Hindi nagkaroon ng iyak moments na 1 week. Hindi. Pagkaiyak ko ng isa, pagkatulog ko, ay, brand new day. Wala na akong jowa. After ng mga pa-picture na pag-iyak. The next day, okay. Ano ba nangyari? Worse. As in, mugto-mugto yung mata mo, tumutulo pa yung uhog mo. Yun din pagiging public figure, no? Ang hirap. Kasi nga na talaga yung everything Nisip ko nga, paano pa yung mga sikat talaga? Yung talagang lalong, Oo nga, paka-pira-piraso, tapos hirap na ako. Lalo na yung iba siguro. Yung everyday talagang ang lala. Pero yun nga, so nung sa vlogging naman, madami ka pang mga finflirt-flirt. May mga content na mga Biglang naging demure. Walang totoo.
acting-actingan lang, ganyan. Hindi naman, tropa-tropa lang. Tropa-tropa. Parang ano lang. Totropahin. O jojoain. Ganon. Totropahin lang. Oo. Marami kasi ako naging friends after. Tapos parang naging content ko rin siya for a while. Yung mga collab with guys. Kasi nag-start yan, si TJ Marquez. Ano siya, nagkaroon kami ng viral picture sa Facebook. Tapos nakakandong ako sa kanya, tapos mag-picture. Di ba ang pogi-pogi niya? So lahat kami siniship, binlag ko na. Marami manonood nito. Natin to, para... Sige, vlog tayo. Parang ganun lang. Tapos naging collaborative na siya talaga. Nag-upload din siya sa channel niya. Ako din. Tapos nung nag-artista na siya sa Indonesia, wala na akong partner sa vlog. Hanap na lang iba. Hanap? Sino ba dyan? Sino ba? Sino bang pwedeng tinatamad na ako mag-isa? Pero wala naman yun mga romantic connection. For the vlog lang. For the vlog lang. And then, nagkaroon ng prank call. Yan na. Panood mo yun? Oo. Galing mo. Prank call. Ito na. Valentine content. Kasi sobrang active pa ako. 2019 to. Valentine content ko. Nagpa-prank call ako ng gusto kita. Yung si Bont. Yes, name drop na tayo. January, nag-meet kami because of a common friend. January, parang nagtatrabaho ako nito sa Indonesia. Alam mo yun, nagtrabaho ako sa Indonesia. Hindi ko umabot sa research ko yun. Ano nangyari sa Indonesia? Nagtrabaho ako sa Indonesia for 6 months. Para siyang Facebook show na, alam mo yung Pedro? Yung parang live show, tapos kailangan mo makasagot ng 10. Tapos, mananalo ka ng prize. Ako yung naging host sa Facebook, ang pangalan, Confetti. Tapos, Indonesia to? Indonesia to, naka-base yung production. So, fly in, fly out kami every month. Wow, sarap. Parang every month, meron akong, may ticket silang bigay, sila magbabayad ng plane ticket ko pabalik. So, every month, uuwi ako. Nag-start yun ng November, December. Yung uwi ko ng January, may condo pa ako sa QC. May tropa ako. Sabi niya, hatid ka na namin sa Batangas kasi uwi ako eh. Hatid ka na namin sa Batangas pero may dadaanan tayo na na tropa namin. Hindi ko kilala. Yun na siya. Bagong tropa nila, di ba may group of friends kami. Nung nasa Indonesia ako, nagkaroon sila ng bagong group. Okay. So, itong lalaking to, sino lalaki? So, ito si Bont, taga Cavite siya. So, yung from QC, dinaanan namin siya sa Cavite. Tapos kasama ko na siya mag-Batangas. First meet namin. Alam mo yung sa kotse, nasa unahan siya, katabi ng driver, ako nandito. Magkakatinginan kayo sa side mirror eh. Oo, yun pala yung side mirror. Siya yung side mirror. Kasi, hindi ko alam, sakto eh. Pag titingin ako sa side mirror, cute. Sino siya? Tapos siya din, sumusulap din. Parang, titingnan, nakatingin kaya, nakatingin. Type pa ko nito. Feel na feel. Basta parang nagkakati. Tapos may video pa, hindi namin alam na video na sa side mirror. Sige, send ko sa'yo. Ilagay natin. Send ko sa'yo. May video pa yun ng side mirror, tapos ang kanta na uso nun, yung pauwi na ako, ako'y pauwi na. Road trip. Music video, gano'n. Parang, pauwi na. Side mirror, sabi ko, cute naman ito. Sabi pa niya sa akin, nag-meet na tayo dati. Kailan? Sabi niya, sa Croma. Nag-meet na pala kami 2 years prior. Wow, naalala ko pa niya. Ay, diba? Nagpa-picture siya sa akin. Sabi niya, ako yung nagpaki sa inyo ni TJ. Okay. Kasi doon nabuo yung T9 naman, yung sa amin ni TJ, doon sa gabing yon. Siya pala reason kung ba't nagka-T9. Wow. Pero parang tropahan lang naman yun. Tapos sabi ko, talaga nag-meet na tayo. Tapos parang, yung titigan namin sa side mirror, hanggang Makabatangas na kami. Wow, hindi ka naman nalusaw. Malapit na. Malapit na. Eto na. Sabi ko, punta kami sa Batangas. Meet the parents agad. Meet the family. Sabi ko, nandyan agad. Nakabanding na niya agad yung mga family ko. Hanggang sa pauwi namin. Di ba pag uuwi ka, ang pinakamalapit na MRT sa Magallanes. Pag galing ka Batangas. Magallanes daw siya bababa. Mag-MRT na lang daw siya pa Cavite. Magallanes na, bababa ka na. Ay, sa next na lang. Ay!
bakit nag-e-extend si kuya mo? Go, hanggang sa naging Q-ab natin. Oh. Nasa Q-ab na, dun pa lang siya bumaba, na ihatid pa niya ulit ako sa condo ko. Wow. Talagang may ano. Parang sabi ko may bonding, pero nag-followan lang kami. Hindi ko na-feel na meron na kaming something. Nagbibiroan lang kami lagi. O, ikaw susundo sa akin next time. Ganon. Tapos, nag-prank call na. Ito na, January nangyari yun. So, nagkaka-followan na kami. Replyan lang ng stories, mga ha-ha-ha. Ito, Feb na. Heart, Feb. Sabi ko, ay, vlogger din siya. May subscribers din siya noong time na yun. Sabi ko, prank call ko to, sikat to eh. Manggagamit pala. Master Hokage. Kasi Master Hokage to eh. Prank call. Sali ko to sa prank call kahit di kami close. Di pa kami close. Tapos, lahat ng mga nakakulab ko dati, mga friend kong lalaki, tinawagan ko. Yung prank call is gusto kita. Ikaw, gusto kita. Lahat parang, nagpo-prank eh. Di ba ganun lang? O kaya, uy, anong nakain mo? Puro ganun. Ito yung kay Bon. Sinabi ko na sa'yo. Gusto kita. Sabi niya, gusto din kita. Bakit? Bakit mo ako nagustuhan? Kilig na kilig. Totoo ba ito? Sabi ko, hala. Oy, pero kung sobrang kalmado mo nung nasa video. Di ba? We. Sabi ko, bakit? Ba't nasa utak ko nun, bakit? Ba't mo sinabi? Feeling ko, alam niya na nag-video ko. Yun yung unang time. Yun yung time na parang nafe-feel ko, alam niya sigurong content, kaya niya sinabi. Pero wala, bahala na, okay? Okay, sige, ganyan. Bumaba call. Hindi pa ako nakapag-edit. Normal kasi kapag ka-vlog ko, noong time na yun pagka-vlog ko, ina-edit ko na ng gabi. Wala, hindi ko agad na-edit eh. Magka-chat na kami. Sabi ko, ano yung sinabi mo kanina? Prank lang yun eh. Ay, nautot ako. Sabi, tinotoo mo naman. Sabi ko, huy, ano yun? Simula nun, from that day, magkausap na kami araw-araw. Oh, Getting to know. Tapos parang kami ng pinagdadaanan, may love team siya sa channel niya, may love team din ako sa channel ko. So parang relate. Tapos parang, trip ko pala to si bakla. Pero hindi mo pa na-feel nung before? Or parang na-feel mo na din na siguro may possibility? Parang crush, happy crush. Kasi, ganun yung mga tipo ko, yung mga singkit. Mga mukhang spy. Joke lang. Sabi ko. Tapos, ang lakas din ng trip niya. Feeling ko jive kami. Parang same kami ng wavelength. Oo. Same humor, same kami ng trip sa buhay. Lahat same. Tapos, sobrang family-oriented din niya. Doon pa siya nakatira sa kanila. So, parang, hindi ko alam kung anong topic namin, pero hindi nauubos. Parang, wala kang ibang ginagawa. Di ba, nag-work ako nun sa Indonesia. Bumalik na ulit ako eh. Sa Indonesia, nandun ako nung nagka-chat kami. So, LDR? Pinuntahan niya ako sa Indonesia. Haba ng hair? Oo. Kasi may ako nun, yung work ko, hindi talaga kami lagi nagkikita. So, gumawa siya ng way para magkita kami ulit. So, nagstay siya doon ng gano'n ka? For a while lang. Mga 1 week. Oo. 1 week nakastay siya doon. Tapos parang ligaw-ligaw, ganyan. Pero grabe yung effort di ba? To fly there. Sinagot ko agad. Di pa nagtatanong. Yes. Sabi, ngayon naisip ko. Kasi minsan may nagtatanong, paano naging kayo? Hindi niya ako titinanong. Wala yung will you be my girlfriend? Hindi. Nasa pool kami, nagsiswimming. Naka-Manila na ulit ako niyan. Nakauwi na ako from Indonesia, siswimming kami. Sabi ko, tayo na. Bakit mo ginawa yun, Banina? Ikaw nag-claim. Hindi ka pa tinatanong. Ang bob. Parang hamit naman ako nun. Gina naman si ate girl. Kaya pala reaction ni Bond noong time na yun. Ha? Parang nakidnap siya. Wala nang choice. Kaya yung feeling, parang, may girlfriend na ako tonight. Parang hindi ako ready. Pero, malinaw naman kasi na nanliligaw siya. Okay. Sinabi niya na maliligaw siya in person, nag-e-effort siya. Hindi ko nga lang inintay yung will you be my girlfriend. Ewan ko ba? Bakit ba ako ganun? Siguro baka nasa isip mo, tinatanong ka na niya. Kaya sinagot mo, tayo na. Oo nga, ewan ko ba? Para ganun na yung, yun na yung kwento. Di ko alam, bakit ganun ako. Pero after nun, agad kami, nag-live-in agad kami within a year. Saan kayo nag-live-in?
sa ano na, sa Bacoor? Bacoor. Taga QC ako noon lipat ako ng Bacoor. For love. Syempre, kailangan laging kasama. Lagi kasi siya nasa condo ko noon o kaya nandun ako sa bahay niya. Sabi ko, sayang lang renta ko dito sa QC. Doon na lang ako sa Bacoor. Ikaw din nag-decide. Bilis mag-decision, diba? Lipat na ako sa inyo. Lipat na ako sa inyo. Sayang pamasahe mo lagi. Drive ka pa papunta dito. Sayang oras. Tara na, dyan na tayo sa inyo. Wala decision. Oo nga, ewan ko ba, ang bilis ko mag-decision. Oo naman siya. So, gusto din niya, di ba? Oo, syempre. Nakakatuwa. Kasi parang lahat smooth. Yung hindi pilit, hindi rin kami nag-try maghanap. Hindi ako looking nun hindi rin siya looking for jowa. Parang nag-jive lang talaga na, masaya pala pag may kausap everyday. Masaya pala lagi pagkasama mo siya. Kumain ka na ba? Good morning. Sipin mo, good morning pa lang. Ay, kinikilig na. Sakit na ng tiyan mo. Aray, ba't may na good morning? Sobrang kilig. Oo. Ganun yung naging. Yung kahit hindi mo pa gustong kumain, pag tinanong na, kumain ka na ba? Ay, oo. Sige, oo. Yes, done. Yes! Grabe. 5 years na kayo ngayon. 5.5 years. Pero meron din na bang nangyaring may pag-break up na nangyari? Ay, oo nga. Ewan ko ba? Ay, pero, so, kasi sa napanood ko, parang yung sinabi nyo nga, meron kayong personal things na gusto nyo i-work out sa self nyo. So, may ganon. Kami kasi ni Bont, paano ba? Kami, parang ang naging relationship namin, ako, naging dependent ako sobra sa kanya. Diba, ako nga si Sponge. So, kung ano yung lifestyle niya, yun na rin yung lifestyle ko. Same sa kanya, parehas kami na nag-adjust sa isa't isa. So, parang ang hirap ngayon is, naging isang bubble na lang kami. Parang kami lang sa bahay. parang sa buhay, naging kami lang dalawa na. So, doon na nag-start yung mga petty fights, yung hindi lang nagsabay kumain, nag-aaway na. Yun yung mga first away namin. Tapos, kunwari, basta lahat pag-aawayan nyo, lalo nag-live-in agad kayo. Hindi nyo pa kilala isa't isa. So, kinikilala namin. Buti nga na lampasan namin lahat ng ganun Tsaka nag-grow din kayo as individuals after nun. Yes. Tapos ngayon, growing together again. Ang maganda kasi kay Bont, every time nagkakaproblema kami, hindi niya talaga tinitigilan ng maayos. Hindi, paano ba, wino-work niya pa rin lahat ng away namin. Actually, may away kami ngayon. Oh no! Nakataas yung kita. Parang, paano ba? Basta mahirap. Kahit hindi na muna natin pag-usapan ngayon. Like, let's work on it privately. Ganyan. Yan. Parang kami, madalas kami mag-clash ngayon sa lahat. Kasi iba na yung lifestyle niya ngayon. Dati, nakulong kami sa kami lang. Tapos ngayon kasi, may iba na siyang lifestyle. Sa work projects. Ganyan. Nagkaroon siya ng iba na yung management niya, iba na yung career path niya, iba na yung set of friends niya. Yan yung namin ngayon, mga pinag-aawayan. Mga setback. Growth din. Oo, more on ganun. Tapos parang, magulo ngayon. Pero at least, wino-work out pa din. Okay pa rin time din nung before, diba? At least siya na yung nanligaw. Oo, nanligaw ulit. Yun na, tinanong na, will you be mine again? At least doon na tanong. Dati kasi hindi tinanong. Ngayon tinanong na ako, talagang kami na. Oo. At least doon sure ka na. Sana ngayon din. Sana. Kung if talaga, for you talaga. Yun nga If it's meant for you, it will not pass you. Yes, Maninay 2024. Yun nga, parang iniisip ko na lagi ganun. Kung talagang para siya sa akin, walang ibang mangyayari kundi siya talaga. Tsaka siguro, ewan ko din pero baka time din for you to get to know yourself even more, ulit, ganyan, as your ikaw own person. Hala, bakit may mag-aral? Na-curious lang Next question. Ang dami kasi may jowa ka ba? Next question. Ano yun? Situationship? It's complicated. Mamaya na natin pagtsikahan. Hindi. Topic yan. May jowa ka ngayon? Ikaw yung guest. Pag ikaw ginest ko, sinasabi ko sa iyo
Doon na lang, doon na lang. Situationship, it's complicated. Break lang. No comment. No comment. Hoy, ikaw nga yung guest. Sa podcast mo na lang. Okay, At saka okay. mamaya, more chika. Ito na po, welcome sa... Para lang masagot yung tanong. Mamaya, mahaba din kasing kwento. Aww. So, okay. Ayun, later. So, ngayon, going back to you. So, ngayon, ano naman yung goals mo pa in life? Ano pa bang goal ko yun? Ikasal. Magkaanak. 12 anak. Hindi, joke lang. Ang goal ko ngayon, ano nga bang goal ko? Tinanong sa best friend, ano bang goal ko? Ano bang sabi ko sa'yo recently? Siguro goal sa work muna. Sa work, gusto ko na more, ibang path din. Gusto ko nga mag-podcast Gusto ko ma-excite ulit. Yung new things, gusto ko mag-try ng mga bago. Kunwari, gusto ko matry yung commercial naman. Yung talagang legit na commercial. Na ads. Or TV, or anything na bago. Kahit alam mo naman ako, sa interview na to, kahit basta may bago. Kahit na ibang, kunwari business or anything, gusto ko makapag-try ng anything new. Naman. Yun naman yung, tsaka diba, meron ka ding content studio, content creation studio. Paninindigan na natin yan. Baka mag-podcast na talaga tayo. Ngayon na-inspire ako dito sa Pillow Talk. Sana matuloy na. Tsaka diba, sana makabila akong ganito kalaking TV para sa show ko. Kaya mo naman yan, no? Projector na lang muna. May pa-kitchen ka nga. Mahal na, diba? Sige, gusto ko kasi magkaroon ng, ito pala nasabi ko na dati. Gusto ko magka-show. Any show na produce ko. Tapos sa YouTube. Kasi ngayon yun yung uso sa YouTube, yung mga show. Oo nga, diba? Mga vlogging yan, sa TikTok mo na ina-upload, Facebook. Gusto ko magkaroon ng show. Cooking, or podcast, or kahit ano. I mean, kayang-kaya naman. May space ka na. Oo nga So, parang na lang. Si Sir na lang ang kulang. Hire mo na kami. Yun pala. Oo. So, yun na lang talaga. People na lang kulang. Schedule na natin. Kaya nga ito na. October. Okay, bukas. Pero exciting things pa. Ang dami pang pwedeng mangyari, di ba? Ang dami pang new things na mga projects na magagawa, ganyan. So, gusto ko pa, discover kung ano pa yung kaya kong gawin. Kasi medyo medyo naging kalmado ako ba. Parang feeling ko, okay naman ako sa ginagawa ko, parang yung income okay naman. Gusto ko na lang ngayon ma-excite sa life. Feeling ko. Or bago. Growth in new things. Ganyan. Ano suggestion mo? Dali. Yun nga. Gagawin ko suggestion mo. Makikinig to kahit ano sabihin. Kahit ano sabihin mo, gagawin ko yan. Sige, mag-brainstorming tayo. Sige. Pinahirapan pa. Kawawa naman. Sige, mag-lista tayo. Hindi, mahilig ako sa ganyan. Ay, pwede tayong tropa. Tapos pagka yung sa podcast, pwede nating iyan. Kung anong ideas mo. Gusto ko yan. Kung anong gusto mo. Ano yung name ng podcast ko? Ay, ngayon na nag-meeting. Inisip na ngayon. Ang agaw. So, welcome sa akin. Charing. So, yun nga, mga goals mo pa. Travel pa. More travel pa. Gusto ko naman makapag-travel sa Ang travel goal ko ngayong year, sana makapunta ang Brazil. May tropa kasi ako doon ng anak, may baby. Ay, gusto ko puntahan. Kaso malang pamasahe sa Brazil. Oo. Pero yun, mga pa-visa-visa and everything. Gusto ko sa South America. Yan. Tour naman doon. Wow. Sana soon. Sana soon, pag nagka-time at nagka-ipon. Ang gastos, be. Yun, pag-travel. Pamasahe pa lang. Oo. Tapos, yung sa naman, inspiration naman tayo. Okay, so, para kanino ka naman bumabangon at patuloy na nangangarap? Kape. Chocolate. Ano ba yung mga sagot? Hindi pang podcast. Hindi, alam mo, meron din, ihi. Alarm. Bakit bumabangon? Ay, oh my God. Dati kasi, laging ang sagot ko dyan, family. Well, hanggang ngayon naman, family. Pero yung family ko kasi ngayon, kaya na nila sarili nila. May kanya-kanya ng pamilya, may kanya-kanya ng anak, ginagawa sa buhay. Feeling ko ngayon, focus naman ako sa akin.
Oo nga, no. Sana maging Ang dami focus mo nare-realize dito, Kaya nga, You're welcome. therapy pala to. Magkano to? Mahal kaya therapy? Hindi, parang ngayon ngayon ko lang din naisip. Hindi ko naisip to kagabi, kamakalawa, hindi. Naisip ko ngayon, parang gusto ko naman mag-focus sa sarili ko muna. Kasi, syempre pa 30 na ako, 28 na ako ngayon. Halos magkaedad, 29 ako. 29 ka? Oo. Ay, makakabatch kita. Parang ngayon, lahat kasi ng mga dati, parang people pleaser ako. Sabi ko nga sa'yo, lahat sabihin nila, gagawin ko, na-inspire ako madalas sa kanila. Ano ba talaga yung, ngayon ko lang Sino ba ang tunay na baninay? Oo, pag walang kahit sino sa paligid, sino ba ako? Yung wala akong inspiration, sino ba ako? Ngayon ko lang din naisip. Alam mo kung paano? Ayan, magbibigay na ako ng tip. Paano? Solo travel. Kasi doon mo makikilala yung sarili mo talaga. Ayan may sinabi. Next week ko sa solo travel na to. Next week, nakabook na po. Saan po ba maganda mag-solo travel? I-book natin yan saan? Vietnam. Okay. Yun yung madali lang. Tsaka half price lahat. Sige. With everything. Diba? Sabi ko, walang inspiration Mali na naman. Nakikinig na naman. Oo nga, iniisip ko nga ngayon. Paano ba ma-discover yung sarili? Kasi solo travel talaga, wala kang ibang walang magsasabi sa'yo, saan ka magsistay, anong pagkain kakainin mo, anong activities na gagawin mo, ikaw lahat magde-decide. Tapos, kailan mo gagawin. Yung ganon, di ba? Mangyayari niya, nakahiga lang ako bumag-aapon. Di at least nakilala mo yung sarili mo, na ganon ka. So, ibig sabihin, tamad pala talaga. Yun yung ngayon pa lang discover ko na Ano ba yun? Yun pala. Magpamassage lang. Masaya na. Basta may nagmamassage, masaya na ako. Hindi. Talagang goal ko? Yun yung gusto ko din malaman. Kung gusto ko ba maging author? Hindi ko naging author. Nagkalibro bigla. Ano ba gusto ko? Hindi ko rin alam. Identity crisis. Send help po. Kung may suggestion po kayo, comment down below. Gagawin niyo lahat. Yes, try natin yan lahat. Hirap, no? Oo. Ikaw, paano mo nalaman? Gusto mo tinanong ka? Gusto ko kasing malaman sa perspective ng ibang tao. Kilala mo na ba kung sino ka talaga, tingin mo? I mean, hindi pa fully. Minsan nagugulat pa rin ako. Kunyari, binalikan na memory na parang ngayon, ganun pala kung bakit ko dinecide na gawin yun. Parang, syempre, continuous naman tayo. Kaya din tayo nasa earth na mga tao. Syempre, continuous yung growth. Kahit no man is an island. Wow. Baninay, 2024. Pinabasa ko lang yun sa yearbook ng kapatid ko. Pero hirap, no? Paano mo malalaman kung sino ka talaga ang daming influence sa paligid mo. No? Tsaka, I mean, kahit yung mga matatanda na, sila din naman, di pa rin naman nila naiintindihan fully sila Normal pa pala to. Normal naman tayo. Normal lang to kanina, huwag kang ma-pressure. To question life, to question yourself, ganun. So, pero may mga ibang tao, mas decided sila, no, na kung ano yung gusto nilang gawin, at least parang go. Diba? Oo. That's the goal. Hindi ko naging personality yan Pero yun din yung isang magandang thing is, pag nag-try ka ng iba't ibang bagay, kasi diba pag nag-try ka ng experiences, dito makikita mo kunyari, ito, nagustuhan ko. Ito, hindi. So, hindi mo nagagawin. Sa bagay. Yung ganun, diba? So, choices pa rin, no? Oo. Life choices. True. Wow, I love it. Sige, magsusolo travel. Yung pala yung nakuha sa podcast na to. Gusto ko yan. So, ngayon naman, ako nagbigay ng advice sa'yo, diba? So, ikaw naman, ano mabibigay mong advice? Wag po kayong to. Wag niyo ako tularan. Advice? Sa ano muna, I guess, sinong target market natin dito? Ang dreamers. Dreamers. So, sa mga nag-dream na maging content creator or sumali sa PBB or reality TV, ganyan. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Feeling ko, from dito sa usapan natin, kung ano talaga yung para sa'yo, yun talaga. Lahat itry mo. Wow! Biglang yun yung naging advice. Kasi yun yung nag-work for me. Kasi may mga ibang tao, nag-i-stick lang sila kung ano na yung naplano nila
ahead. Kumbaga, kunwari, bata ka pa lang, planado mo na doktor ka, pinupurso mo na talaga, lahat papuntang doktor ka eh. Feeling ko kung gano'n yung personality ko, doktor na ako ngayon. Mabilis ako masway, pero feeling ko naging rin siya, magandang experience na na-try ko lahat. Nagkaroon ako ng maraming choices sa buhay kung ano ba talagang magagawa ko. So feeling ko, go with the flow lang. Kung talagang para sa'yo, para sa'yo. Kasi, niisip ko ngayon, kung hindi ko tinry lahat ng bagay na na-offer sa akin, dumating sa akin, nagkaroon ako ng opportunity, feeling ko hindi rin ako magiging kusino ako ngayon kung wala lahat ng yun. So, thankful ako sa lahat. And, walang masamang mag-try at mag-restart ulit. Ganda. Uy, ganda nun. Lagyan mo ng Baninay. Baninay 2024. Pero 'di ba parang ikaw din yung series of choices mo. Kung ano yung mga choices mo in life, yun yung nagiging sa'yo. So, choose wisely. It makes you din. Oo. Meron pa akong nabasa. Gusto mo? Sige, i-add natin. You are what you eat. Kalimutan ko tuloy. Sorry. Binigwasan. You are one choice away from a completely different life. Ay, oo. Totoo yan. Ang ganda niyan. Diba? Kung hindi ko choice na mag-PBB, kung hindi ko piniling mag-audition, hindi ito naging buhay ko. Kung hindi ko piniling makinig sa mag-vlog ako, hindi rin ito yung buhay ko. Kung hindi ko piniling lahat, parang, niisip ko ngayon, paano kung hindi ako nag-PBB, ibang buhay ko talaga. So, lahat ng decision mo sa buhay, one decision away ka lang sa ibang bagay nan sa mundo. Baka ngayon, manager ka na ng mga fast food chains, ganyan. Diba? Pwede. Kung hindi ako umalis sa Jollibee. Diba? So, franchise ka na ngayon. Ano ka pala talaga? Grabe, nasa choice mo sa buhay at nasa lakasan ng loob. Pero, choose wisely din. Minsan kasi yung mga choices naman natin napapasama tayo. Diba? Kunwari, choice natin bumarkada sa hindi okay. Yun ang magiging buhay natin. So, choose your friends, the people around you. Feeling ko ang pinaka-important decision sa buhay mo, yung partner mo. Kasi si Bont, in fairness naman, sa lahat ng pinagdaanan namin, mabuting tao kasi siya. Tapos, siya yung lagi nagre-remind sa akin ng ganito, ganyan, hindi magandang super loud ka lagi, o kaya hindi pwede nung nagte-take advantage siya yung mga tao. Sa kanya ko natutunan lahat ng yan. Kasi dati, wala akong pake. May umuutang nga sa akin, 1K lang, bibigay ko 5K. Wow! Very generous. Wow! Hindi, kumbaga, meron dati, hassle na ako. Pero gagawin ko pa din. Na hindi, parang yung people pleaser side of you. Yes, na parang, ang maganda doon, unti-unti niya akong nabalik na prioritize yourself. Yun naman talaga yung pinakagusto ko kay Bont. Tapos, sobrang family-oriented niya. At feeling ko naman, kahit na meron kami mga away-away, siya, magandang choice talaga sa buhay ko, si Bont. Okay na sila after nito. Magkakabati na ulit. Kasi isipin mo paano kung addict yung jowa mo. Actually, wala kaming bisyo kahit vape nga lang, wala. Kahit ano. Tapos, lahat ng pag-i-influence niya sa akin, sa good side. Maganda din ng Oo. Influence. Feeling ko, kung ibang jowa ko, iba rin yung buhay ko. Oo naman. Feeling ko, hindi rin ako nakaipon. Kasi siya naman yung ganun. Ipon, invest. Pares kami na naging ganun. So, choose your partner wisely. Wow! Oo. Choose your friends wisely. Friends. And then choose yourself. Hindi ko nasama yung self ko. Buti na lang ni-remind mo. Thank you. Ano ba nangyari? Ayun. So, back to the self-love nga din. Oo nga, no? Kasi if hindi nga din natin love yung self natin, hindi din natin malalove yung others. So, Jerry Lee 2024. Yeah! Naipasok yun. Hello, gusto ko yun. Oo. So, good luck with life.
I'm so glad na nagkausap tayo. Ang dami rin natutunan. Tsaka ang dami, nakakatuwa din na to get to know you more. And thank you sa lessons din na na-share mo. Ay, meron ba? I'm sorry. Oo naman. So yun, thank you so much. And ayun, good night na tayo sa ating viewers. Thank you, good night. Tutulog na kami. More chikahan. Okay, sleep tight. Piloto ka ha. Natulog. Dapat ang ending nito talagang yung totoong tulog. Sige.